Paano lagyan ng microphone preamp, microphone input ang ating HT21 first gen at halimbawa itong ZK amp. Okay? So, yan yung pag-uusapan natin sa video ito. Stay tuned, coming right up. Hello everyone, this is Michael and for today's video is continuation ng ating project about Bluetooth speaker. Ang meron tayo ngayon is itong HT21 na kinalag muna natin sa box kasi lalagyan natin ito ng microphone input, microphone preamp. Ngayon meron siyang plate dito. Ito ring gagamitin nating preamp which is yung ZK amp. Bumili din tayo ng kanyang plate. Parehas itong ZK series. Introduction lang muna. Ang mga ZK na amplifier is ito ay Class D amplifier. And sa pagkakaalam ko, yung pinaka-original nito, Bushi Audio. Pero ito hindi rin to original class OEM. Ito, hindi ito original. Ito ay copy lang. Nasabi ko, ito ay OEM. Although hindi ito original, pares pa rin naman sila ng architecture, para sila paano sila mag-function. Ang components, pinagkaiba lang siguro yung quality. Ganon. Then yung chip, parehas lang din na nakalagay. So, kung hawak nyo ay yung Bushi Audio na HT21, is pwede nyo gawin itong tutorial na ito. Meron tatlong version ang HT21. Yun yung HT21 1G, 2G, and 3G. Ang hawak natin ngayon, ito ay 1G or first gen. Pinaka-kauna-unahang version ng HT21. Ano yung pinagkaiba niya sa mga newer version? Ang HT21 2G, meron na siyang saksakan ng mic preamp para magamit natin dito. Tapos yung third gen naman, meron siyang ganun din, saksakan ng microphone preamp plus meron siyang sub out. Okay, yung subwoofer out. Ngayon, kita nyo, meron tayong minodify dito. Minodify na natin itong first gen para magkaroon siya ng sub out. Hindi ko na siya gagawan ng tutorial dahil meron namang tutorial sa YouTube. Maganda yung paliwanag niya doon, kaya panoorin nyo na lang. Pero, bago kayo umalis, syempre, tapusin muna natin itong video na to. Okay? So, yun yung gagawin natin. I-modify natin itong ating ZK-HT21 para magkaroon siya ng microphone preamp input. Isahan natin. Ngayon, base sa research ko, mag-aalis tayo dito ng mga capacitor, then padadaanin natin itong ating microphone preamp. Okay? So, meron akong dalawang version na research. Yung isa, dumaan sila dito sa may C10. I-zoom lang natin para mas makita nyo. Ayan. Yung una ko na panood na research is dumaan sila dito sa C10 dun sa output, then input C11. Ngayon, meron din, pwede rin siyang gumawa or mag-input dito sa may C17, C15, and R2, R1. So, siguro ang gagawin natin is yung dito sa may C10, C11 kasi dito masyado siyang makipot, then baka may matamaan tayong C3 and C23 kasi aalisin natin yung mga alisin natin itong C15, C17. Okay? Medyo makipot kasi dito. At least dito sa may C10, C11, medyo maaliwalas siya. Okay? So, yun yung gagawin natin. Ngayon, mag-focus muna tayo dito sa C10, C11. Okay? Kuha lang muna ako ng ating pointers para mas makuha natin ng maayos. Ito, meron tayong tweezer dito. Sakto. Gagawin natin dyan, yung nanggagaling na sound sa Bluetooth, okay, pag nag-connect tayo ng Bluetooth, pupunta yan, tapos dadaan siya dito. Bago siya dumaan sa ating ma-amplify, preamp, diba ganon, dadaan siya dito, bago niya pumunta doon. Ngayon, ang gusto natin mangyari, bago siya dumaan sa amplifier, makapag-input muna tayo ng microphone, which is, dito tayo kukuha. Tulad ng sinabi ko, pwede naman dito pero medyo komplikado gumawa dito, baka meron tayong masira. Okay? So gagawin natin, aalisin natin tong C10, C11. So maglalagay tayo ng wire. Ngayon ginagawa nila, nire-recta nila yung provided na cable ng mga amplifier. Halimbawa ito. Nire-recta nilang putulin to, then i-connect nila. Pero ako kasi gustong gawin is magkaroon talaga siya ng port. Okay, halimbawa ito. Ayan, bumili tayo ng ganito.
Well, nanggaling pa 'to sa China, kung gusto niyong, umorder din, siguro lalagay ko na lang yung link. Ganito yung gagawin natin, mag-e-extract tayo, ko-connect natin dito, then ilalagay natin siya dito. Para in case na gusto natin siyang bunutin, mabubunot natin siya. Katulad ng sa, 3rd gen na meron siyang socket talaga, pero dito yung nakapwesto. Yung sa atin lagay natin dito kasi dito yung merong space, okay? So, eto pag-usapan natin yung socket nito. Meron itong tatlong wire, okay? So parehas na naman to, kunin ko na to isa. Okay? Etong red saka yellow, ito yung left and right ng audio. 'Di ba sa mga earphone meron tayong left and right. Okay? Ito, pwede itong magkapalit. Parehas lang naman 'yan. Ang hindi nyo pwede pagpalitin itong black red or black yellow. Okay? So, ang gagawin natin dyan, Alright, so para mas visualize nyo, no, ito yung digital na visualization natin. Magdo-drawing tayo dito. Kasi sa video, na-realize ko na mali yung connection ko. Kaya dito sa video, masasabi ko na hindi siya gumagana. Pero, yun yung fault ko kasi mali ang connection ko. Paano ba yung naging connection ko? Hindi kasi nag-match yung sinabi ko kanina sa video dun sa paghihinaw ko. Paano ako nagkamali? Pakita ko na rin sa inyo paano ako nagkamali. Ang naging connection ko niyan, yung maling connection na nagawa ko, etong yellow kasi, okay? Etong yellow, na-connect ko siya dito sa may, sabihin natin dito, C10. Tapos yung red, okay? Etong red, na-connect ko siya dito. Ganyan. Isang socket, C10 lahat. Tapos yung C11, yung red niya dito. Pagkatapos yung yellow niya, na-connect ko siya dito. Okay, parang ganyan yung nagawa ko eh. Yan. Although yellow, red, napagpalit mo dito sa isang socket, okay lang naman. Pero yung ganitong connection, mali ako. Ganyan yung nagawa ko. Kaya sa video, sabi ko hindi siya gumagana. Pero dahil yun sa fault ko kasi hindi ko nagawa tama yung wiring. Kasi yung ganito kasing wiring, okay, from taas pa baba, yun yung connection dito sa sa R82, R81 na method na mamaya gagawin din natin. Pero kung gusto nyo gawin tong method sa C10, C11, ituturo ko sa inyo ng tama yung connection, okay? So balik natin. Unang gagawin nyo, syempre, unang yung gagawin dyan is aalisin nyo itong, hinangin nyo yan, alisin nyo yan. Matitira lang dyan yung LED, okay? Bali, ingat lang kayo, madaling masira yung kapitan ng connection dyan. I mean, baka mabaklas, okay? Yan, halimbawa, yan, naalis na natin. Ang connection natin dyan, dapat yung tamang connection is ganito. Yung yellow or red, sabi ko sa inyo kanina, pwede naman pagpalit. Yung yellow dyan, ilagay natin, for example, dito sa ating C10. Okay? Yan. Yung mali kanina, yung red, kinonect din natin sa C10. Mali yon. Dapat, i-connect natin yung red natin dito sa may, okay, yan, sa ating C11. Sa isang socket, okay, sa isang socket, both right side, okay? O kaya, isang socket, both left side. So, ganyan yung connection natin. After natin maalis yung mga resistor. Yung kabilang socket naman, okay? So, yung red, itapat lang natin siya kung saan natin connect yung red. Ayan. Ganyan. Tapos, yung yellow naman, of course, yellow to yellow. Jump natin para hindi naka-connect. Ayan. So, yan yung tamang connection yan. Okay? So, itong nasa right side, yan kasi manggagaling sa Bluetooth module natin. Ayan. Yan yung output. Yan yung pupunta sa ating ZK amp. Ito yung ZK amp natin. Okay? So, i-connect natin yan. Pili tayo ng kulay. Tingin ko blue, okay na. Etong output, okay? Ito yung output natin. Ito yung input natin. So, connect natin yan. Yung output papunta sa input ng input ng ating ZK amp. Then, yung naman, etong input natin, connect natin siya dito naman sa output ng ating ZK amp, okay? May label naman dyan hindi kayo malilito.
Tapos eto, syempre yung sa mic. Yan, ganyan yung tamang connection ng C10, C11 method. Okay? So, yeah, tuloy natin. Yung sa video, napakita ko sa inyo yung paano i-connect dito. Ngayon, sasabihin ko may sa video na mali yun, hindi gumagana kasi nga mali yung wiring ko. Okay? Pwede nyo subukan to. Yan. Subukan nyo yung ganyang method, yung wiring. Tapos mamaya, papakita ko sa inyo yung ginawa ko, yung connection ko dito sa may... Ayan. Yung connection ko dito sa R82 at R81. Gagawin natin yung C15 tsaka C17, okay? So yun yung gagawin nating method. Then meron tayong sa bandang huli ng video, meron tayo na encounter na issue. Okay? So panoorin niyo hanggang huli kasi para fix natin yung issue na yun. So tuloy tayo sa ating video. Ngayon, hindi ko napapakita sa inyo yung paghinang kasi medyo boring yun. Wala naman kayong matututunan kung papanoorin nyo maghinang. Tutuloy natin itong video once na nahinang na natin yung ating socket. Okay? So standby muna kayo dyan. Gagawin ko muna yung ating trabaho. Okay. Ngayon, nahinang na natin yung dalawang socket natin which is yung output and input. Ganito yung magiging itsura niyan. So wait lang. Baba ko muna yung pusa. Okay. So ito yung kinalabasan. Alright, so kung napapansin nyo, no, dito sa video natin, mapapakita ko sa inyo na mali nga yung connection natin. Ayan, mali, huwag ganyan. Gawin nyo yung pinakita ko sa visualization kanina, huwag nyo, yung connection natin na actual na yan, huwag yan yung gagayahin nyo. Pero yung sa may socket, ganyan yung plano ko talaga para removable. Okay, so skip na natin yung video, mali ang kanyang connection. Okay, so now, tapos na natin modify yung ating HT21 first gen. And yon, sinubukan natin yung dalawang port or dalawang technique nating na research pero isa lang ang gumana. Okay? So pakita ko sa inyo. Zoom out natin ng konti. Bale, okay, una yung ginawa natin yung sa may C11 at C10. Ayan. Ayan, kung nakikita nyo dyan, nakikita nyo yung dito, sinubukan natin. Yung sa may C15 at C17, nakikita nyo dyan. At saka yung... Alright, so ito naman yung method sa R81 at R82, okay? So dahil sa hindi ko napagana yung C10, C11 dahil mali connection ko, dito tayo gagawa or dito yung ginawa ko, okay? So, ang connection yan, for example, dito tayo sa isang socket, kunin natin yung yellow. Ang connection yan, i-connect natin siya dito sa upper side ng R81. Then yung color red naman is i-connect natin siya dito sa upper side ng R82. Yan. Tapos, susunod nating gagawin dyan ay aalisin natin yung C17. Okay? Hinangin nyo yan. Alisin nyo yun. Okay? So, tulad na sinabi ko kanina, dahan-dahan lang kasi baka mabaklas yung kabitan hinangan nung parts na yan. For example, naalis na natin. Kukunin natin yung connection naman dito sa may isa pang socket. Yung yellow ay connect natin yung yellow katapat ng R81 which is dito sa side ng C17. Okay? So yan yung connection. Then yung red naman papunta dito sa R15 or C15 pala. Yan. Bali ganyan yung magiging connection natin. So tulad ng sinabi ko kanina, para mapagana nyo yan, yung output, connect nyo siya dito sa input ng ating ZK amp. Then yung input naman natin sa ZK amp, i-connect natin siya sa output ng ating ZK amp. Or basta ganyan. So, paano naman yung sa ground? Yung sa ground kasi, pwede nyong hinangin yung ground magkasama. For example, dito nyo siya ikabit. Yan. Mag-ground kayo dyan. Sa video naman, papakita ko saan ko ground yun sa akin eh. Okay? Bale, para mas maintindihan nyo. So, yan yung magiging connection natin para hindi kayo maguluhan. Okay? Ganyan. Screenshot nyo na lang kung sakaling need nyo. Okay. Tapos yung ground niya, tinap natin yung ground dito para sigurado na din.
Nag-tap tayo ng ground dyan. Yung dalawang ground yan. Then, gumagana na siya. Patunayan yan, sige, iwan ko yung microphone. May microphone kasi tayo dito ito. Iwan natin siya dito tapos gagamit tayo ng microphone wireless na nakasaksak. Yun na yun. Okay? So, iwan ko yung microphone dito, then gagamitin natin yung mic. Alright everyone, so upon testing, no, gumagana yung microphone natin. However, kapag meron tayong pinapatugtog habang ginagamit natin yung microphone, gumagana siya. Pero kapag pinatay natin yung music sa Bluetooth, bigla mawawalan siya ng mawawalan ng sound yung microphone. Ang tumutugtog lang sa microphone yung subwoofer, which is muddy, pangit. Kaya considered as hindi gumagana. So meron tayong gagalawin dito sa may amplifier natin, HT21, meron tayong aalisin dun na pyesa para maayos yung ating problema. Okay? Okay ngayon. So dito sa HT21, naalisin natin yung fan. Para maalis natin yung fan, meron kayong i-squeeze. Ayan, yung isa naalis ko na. Squeeze nyo lang yan kasi yan yung lock niya para maalis yung fan dito sa ibabaw. Kasi nasa ilalim ng fan yung aalisin nating pyesa. Okay? Okay, so ngayon natanggal natin yung fan. Ang gagawin natin dyan, may aalisin tayo dito. Kita nyo tong R67, baliktad kasi. Yan, yung R67 na 018. So, aalisin natin yan gamit yung soldering iron para ma-fix yung issue natin na kapag walang tumutugtog na music, wala ring sound yung ating microphone. So, yun, ma-fix nun yung ating issue. So, aalisin ko muna. Okay, so ngayon, naalisin natin yung R62, R67 pala. Ayan. Kita nyo, naalis ko na. Ayan, yung R67, naalisin natin. So, check natin kung mamamatay pa ba yung microphone natin kahit na walang music yung ating ZK-HT21. Okay, so ayun na, naayos na natin yung issue dun sa microphone. Inalis natin yung R67 ba yun, o R76, ganun. Para maayos. Ngayon, naka-microphone ako. Ilalagay ko sa speaker and then gagamitin natin yung microphone. Tingnan nyo na tutunog yung ating speaker, okay? Hello, mic test 1. 1, 2, 3, 4, 5. Hello, mic test 1. 1, 2, 3, 4, 5. So, ayun. Yun na yung tutorial natin paano lagyan ng microphone preamp yung ating ZK-HT21 na first gen at paano ayusin yung mga issue. At yeah, kung nakatulong ang video na to sa inyo is please click like, share, subscribe and kita tayo sa susunod nating video. Okay?